Pagkatapos ng unboxing and assembly natin ng Proto Saber Evolution para sa box stock, ngayon le-level up naman tayo. So, naghahanap ako ng bagong kit na pwede isali sa Pro Stock category. Naisip ko, what if mag-retro? So, pwede yung Broken Gigant. Pero kung aerodynamic naman, pwede rin yung Race Stinger or yung Big Spider kaya para may downforce. Paano kaya kung pagsamasamahin natin yung best features ng mga cowls? Tulad ng canopy and side guard ng Broken Gigant, yung front portion ng Race Stinger, and yung rear ng Big Spider. Ito yung kalalabasan, ang Big Stinger G. By the way, shoutout nga pala doon sa commenter na nag-suggest nitong kit na to. Thank you very much. Then, quick check lang dun sa box bago natin siya buksan. So, nakikita nyo na mention ko na yung features ng cowl. Tulad ng yung itong canopy, saka yung side guard na galing sa Broken Gigant. And then, yung sa front portion niya, yung galing sa Race Stinger. And then, yung rear portion na galing sa Big Spider. Kahit na yung name niya na Big Stinger, so galing sa Big Spider, and then sa Race Stinger, and then sa Broken Gigant. Ayun. So, kaya para siyang mutant na mini 4-wheel drive. So, tignan na natin yung nasa loob ng box. So, yung cowl niya in metallic gray or silver. Tapos, syempre, yung chassis niya, AR chassis. Then, yung wheels. Yung stock tires. Yung stock motor na kasama, gears. And then, yung mga propeller shaft. And then, yung axles niya. And yung internals nandito rin, plus yung pinaka sticker nya. So para hindi umaba yung video, fast forward na natin dun sa naka-assemble na siya na kit. Ito na ngayon yung fully assembled kit ng Big Stinger G, except dun sa stickers. Mamaya natin siya ikakabit pag tapos na yung upgrade to Pro Stock. So, bago tayo mag-start, reviewin lang natin ng konti yung mga basic rules ng Pro Stock. So, depende rin yan sa racing centers na pupuntahan natin. So, for example, yung rollers, plastic pa rin. Hindi pa rin pwede yung aluminum rollers. Wala pa rin plates na allowed. So, kung ano lang yung kasama doon sa kit, yun lang. Pero doon sa plastic rollers, allowed na gumamit ng tinatawag natin na DPR or double plastic rollers. Gaya nito. Yan. So, sa isang pack, dalawang kulay yan, red saka blue. So, dalawang klase yung DPRs. Isang walang O-ring, and then yung isa, yung may rubber rings na kasama. Katulad nito. So, dalawang colors din siya. Next, yung tires, pwede rin nating upgrade. So, basta same size siya. For example, this one, dun sa stock na tires natin, low profile na small diameter. So, pwede natin siyang upgrade to hard tires or yung tinatawag nilang low friction. So, as long as pareho siya ng size. Next one, yung motor naman, from stock motor, pwede na natin siyang upgrade from tuned series to dash series. So, up to sprint dash lang. So, kung ano lang ina-allow ng official Tamiya rules na motors, pwede na natin siyang gamitin. Katulad dito, yung Hyper Dash 2, and then meron ng Hyper Dash 3. And then, yung mga tuned motors, like yung Atomic tuned, yung Torque tuned, okay? Para take note, ito nakakabit dito kasi metal pinion. So, hindi siya allowed
So yung original lang isa-swap. Kung gusto niyo gamitin ganito, isa-swap out niya lang yung pinion niya para hindi kayo ma-DQ. So pag inspection, tapos pag nakita to, automatic yan DQ na kagad. Ayan. Tapos may mga optional na parts na ina-allow din. Katulad nitong fluorine coated gear shaft. So yan. So pwede nating palitan yung stock na gear shaft, fluorine coated gear shaft, pero optional to. Ayan. And then for kits na double roller sa likod, sa box kits, pwedeng upgrade ng rollers. For example, galing sa FMA kit o sa Mac frame, for example, yan. So pwede nating palitan tong nasa ibabaw para mas stable yung takbo. Yan. So for some racing centers, allow nila yan para ma-upgrade yung rollers dun sa likod. Ito na yung fully dressed up version ng Big Stinger G para sa Pro Stock. So, nakikita natin nakakapit na yung double plastic rollers sa harapan. And then, yung low profile na super hard tires. And then, yung upgrade na rollers for more stability. Tapos, naikabit na rin natin yung sticker ng Big Stinger G. So, nakikita natin yung elements na na-mention natin kanina. Yung canopy, saka yung side guard ng Broken Gigant. And then yung harapan ng Race Stinger, as well as yung rear portion ng Big Spider. So, naikabit na rin natin yung Hyper Dash motor.
Ang next step natin, kailangan i-fine-tune yung setup. So, yung rollers, kailangan i-align as well as yung mga wheels. And then, kailangan din i-lubricate yung mga gears and yung propeller shaft dun sa loob para matesting natin ang maigi dun sa racetrack. So, pag nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang and wag na rin kalimutan mag-subscribe. And next build natin, level up na tayo yung T-Mac and yung stock advance. So, yun. So, sa lahat ng mga nakapanood, thank you po ulit. See you on the next video.